Sa nakaraan ay nawala daw ang memorya ni King at ang huling naaalala niya ay noong hiniwa siya ng isang lalaki sa bangin. Noon ay kasama niya pala si Diane na siyang nagligtas sa kanya. Mahilig itong kumain ng inihaw na baboy ngunit prutas lang kay King. Giit ni King na napanaginipan na naman niya ang malaking puno. Pinakain ni Diane ng lupa ang mga nilikha niyang golem. Dahil sila lang ang magkasama ay naging magkaibigan ang dalawa kaya binigyan siya nito ng baboy pero isang vegan si King. Pagsapit ng gabi ay nakita sila ng isang tao. Niluto ni Diane ang mga sangkap na binigay ng tao ngunit ni King na huwag silang magtitiwala sa mga ito. Naalala din ni King na pinigilan niya rin noon si Hellbram na pagkatiwalaan ng mga tao dahil mahilig sa digmaan ng mga ito. Nakatulog pala si King habang kausap si Diane at sinabing naalala niya ang matalik na kaibigan. Isang gabi ay nagkasakit si Diane ngunit ayaw niyang umalis si King para kumuha ng mga halamang gamot. Dito ay naalala niya ang kapatid na si Elaine na ayaw din magpaiwan. Nakita muli sila ng tao at binigyan sila ng gamot. Nagpasalamat si King sa soup nakaraang araw pero sinabi ng lalaki na dekada na ang nakalipas mula nang makita niya ang dalawa. Kinabukasan ay naglalaro na ang dalawa at sinabi ni King na kung mahuhuli siya ni Diane ay bibigyan niya ito ng isang kahilingan. Subalit sa paglalaro ay napiunit ang damit ng baby giant para lang mahuli siya. Kaya binigyan siya ni Harley Quinn ng maganda at bagong damit. Giit ni King na natutunan niyang gumawa ng damit sa mga tao kaya naalala niyang tinukso siya nila Elaine at Hellbram dahil sinabi niya noong wala siyang tiwala sa mga tao. Nagtungo sila ni Diane sa mga bahay. Ngunit nalaman nilang patay na ang lalaking tumulong sa kanila at ang apo nito ang nakita nila. Dito ay natutunan ni Diane ang konsepto ng pag-ibig at pag-aasawa kaya tinanong niya si King kung mahal siya nito kaya kinilig ang pototoy ng Fairy King. Naalala din ni King nung niloko ng mga tao si Hellbram saka nagising siya sa katotohanan na siya ang Fairy King. Kalaunan ay narinig nila ang mga pagsabog kaya nais magtungo ni King pero nangako siyang babalikan si Diane. Nakita niyang pinatay ang mga mababait na tao. At ang pumatay ay ang lalaki na nanloko din kila Hellbram. Nagtaka si King dahil ilang daang taon na ang lumipas. Pero ang totoo ay nakaligtas pala si Hellbram at pinatay ang lalaking nanghiwa kay King saka kinopya niya ang katawan ng lalaki at gamit ito nagsimula siya sa paghihiganti sa mga tao para sa mga kasamahan noon na tinanggalan ng pakpak ng mga ito para ibenta. Pumapatay daw si Hellbram ng mga tao sa loob ng 500 taon pero nais niya pang ubusin ang mga ito sa buong mundo. Subalit pinatay na siya ni King upang pigilan ito katulad ng pangako niya sa kaibigan. Naiwang umiiyak si Diane nang pinatulog niya ito gamit ang bulaklak. Sunod ay siya ang umako sa kasalanan ni Hellbram. At sa karwahe niya nakilala si Meliodas. Dahil rin dito ay hindi na siya nakabalik kay Diane. Sa present ay gumagaling ang mga sugat nila dahil sa kapangyarihan ni King. At tinanong kung hindi pa ba titigil si Hellbram. Sagot ng kaibigan na hindi na niya magawang tumigil sa pagpatay saka ibinigay sa kanya ang kapangyarihan ng mga Holy Knight at umatake ng mga sandata kay King kaya yumanig ang paligid. Nagpatuloy sila sa labanan ng mga sandata sa ere at nananalo na si King nang padamihin ni Hellbram ang mga sandata patungo kay Harley Quinn subalit nasa salag nito ang lahat ng atake ng kaibigan at nagpatuloy hanggang sa tuluyang mahiwa ni King ang best friend niya at nawasak din ang orb saka bumagsak si Hellbram. Bago mamatay ay sinabi ni Hellbram na ang helmet na ito ay regalo niya sana noon kay King mula sa mga tao. At umiiyak na natunghayan ng Fairy King ang huling hininga ng kanyang nasirang kaibigan dahil sa pagtitiwala sa maling tao na parang yung ex mo. Tinanong ni Hauser kung bakit sila sumugod sa kaharian. Giit ni King na upang bawiin si Elizabeth. Nagsilikas na ang mga tao dahil sa pinsala mula sa labanan nila Arthur at Hendrickson. Nag-iisip ang Grandmaster kaya sumugod si Arthur ngunit nasa lag pa rin ito ang mga atake at siya pa ang napatalsik. At pagbangon ay sinipa siya nito. Sa kanilabas ni Hendrickson ang Hellblaze upang tapusin ang hari ng Camelot Kingdom, subalit nahiwa ito at bumalik sa Grandmaster. Dahil dumating pala si Meliodas at ginamit ang full counter. Nagharap ang dalawa at inatake ng bida pero hindi matamaan at pinatalsik siya nito. Sa nakaraan ay nahihirapan si Gil kaya nawalan siya ng pag-asa na maging malakas. Subalit dumating si Margaret at pinalakas ang kanyang loob. Tinulungan ni Gil ang kanyang Uncle Dreyfus. At malungkot pa rin siya dahil sa naalalang kasalanan kaya pinaalis niya muna si Gil. Giit ni Vivian na mahina si Dreyfus kaya si Hendrickson ang magiging hari. Saka gumawa ito ng mahika upang mapadala si Gil kay Meliodas na agad na kinalaban ng bida at nasipa siya nito patungo kay Arthur. Dahil dito ay naging magkaibigan agad sila ni Meliodas. Sumugod sa isa't isa ang bida at si Gil Thunder at nagpabilasan sila sa paggamit ng kanilang mga espada. Nasipa ito ni Meliodas ngunit nakagamit si Gil ng halimaw na kidlat patungo sa bida na kinontra ng full counter, subalit muli lang sumugod sa kanya at tinamaan siya ni Gil tapos napatalsik ang kanyang espada saka inatake ng Lightning King Iron Hammer. Subalit nasalag ng Captain gamit lang ang mga daliri, saka nakuha ang espada at napansin ni Arthur ang kakaibang itsura nito. Umatake muli ng
ng Hellblaze si Hendrickson patungo kay Arthur at ayaw mamatay ng apoy kaya tinanggal ito ng kasama niyang wizard. Natapos na rin ang tagisan nila Meliodas at Gil. Ngunit muli silang nagdigmaan sa ere kaya makikita sa malayo ang mga pagkidlat. Samantala si Ban ay binuksan ng lagusan sa underground ng palasyo. Nagising si Elizabeth kung nasaan nakakulong ang kanyang ama. Saka dumating si Vivian at nagbanta na katapusan na ng scenes. Samantala patuloy ang tagisan ng kapangyarihan ng dalawa nang mapatalsik nito si Meliodas. Kaya naalala ni Gil nang nagsasanay sila noon ni Meliodas at nais niyang sumama sa expedition pero pinagalitan siya dahil tungkulin niyang protektahan si Princess Margaret. Sa kasalukuyan ay nagbanta si Gil na mas malakas na siya ngayon sa ating bida. Saka nagpatihulog si Meliodas at muling nagpatuloy ang kanilang labanan subalit napakabilis ni Gil. Tapos muntik pa siya ni Hendrickson dahil bagsak na pala ang hari ng Camelot kaya nagpatuloy ang Grandmaster sa pag-atake saka tinamaan siya ni Gil at tumalsik. Umalis ang mage kina Elizabeth para tumulong na patayin si Meliodas. Pagdating ay ginawa nitong yelo ang bida ngunit agad na nakatakas kaso tinamaan ni Hendrickson at nagpaikot-ikot siya pero umatake si Gil at gagamit siya ng full counter subalit pinaikot ni Vivian ang kidlat kaya tumama sa ating bida. Nag-alala si Diane ngunit naniniwala si King na sinadya ng captain na magpatama. Nagtungo si Margaret sa tore upang manood at nakitang umatake si Gil sa bida saka napatalsik na naman ito ni Hendrickson. Nasinundan ng kidlat ni Gil at mas pinalakas pa ito ng mage. Nagtataka ang tatlo kung bakit hindi lumalaban ang captain ng scenes. Subalit naghanda na ng teknik ang bida at naghanda na rin sila Gil at Hendrickson saka gumamit ng 4 elements si Vivian patungo sa ating bida na haharapin ito subalit nakita niyang nahulog si Margaret pero umatake pa ang bida dahil may kasama pala itong demon. Saka umalis ang wizard ni Arthur subalit tinamaan si Meliodas ng atake ni Vivian tapos tinusok pa siya ng Grandmaster. Naalala ni Gil na si Meliodas ang nagturo sa kanya na sabihing mas malakas siya sa 7 deadly sins kapag natatakot siya. Sa kasalukuyan ay tinulungan niya ang bida mula kay Hendrickson dahil sa wakas ay nakalaya na rin si Margaret sa demon na ngayon ay iniligtas din ni Arthur sa pagkahulog. Umatake si Hendrickson saka sinabi ni Gil na siya na ang bahalang pumatay sa killer ng kanyang ama kaya pinutol ang kamay ng Grandmaster at nagpatuloy siyang atakihin ito sa ere hanggang sa matusok sa katawan at saka inatake ng napakalakas na kidlat at namatay na rin ang uwak. Nang magising si Margaret ay nagyakap sila ni Gil. Nagtaka si Vivian kaya sinabi ni Meliodas na alam niyang kakampi niya si Gil at hostage lang si Margaret kaya hindi siya makatanggi sa utos ni Hendrickson. Dahil dito ay dinala sila ni Vivian kung saan-saan at tinanong kung saan nila nais mamatay. Pero siya ang kakainin ng dinosaur saka tumigil ang oras. Inatake niya ang mage ni Arthur ngunit napag-alaman na ito pala ang master ni Vivian na si Merlin na miyembro ng 7 deadly sins. Samantala si Hawk ay napunta sa madilim na basement. Sa parehong lugar ay nahanap na rin ni Ban ang Trumpet of Cernunnos at nais niyang ipagpalit ang buhay para mabuhay lang si Elaine. Ngunit nagsalita ang goddess na tagapagbantay ng trumpet at sinabing bubuhayin niya si Elaine kung papatayin ni Ban si Meliodas. Pinapahirapan ni Merlin si Vivian upang malaman kung nasaan si Elizabeth. Sa isang iglap ay nagtungo sila pero merong perfect cube na pumoprotekta sa silid na kagagawa ni Vivian. Subalit nagawa itong buksan ni Merlin gamit ang absolute cancel spell. Agad na niyakap ng prinsesa si Meliodas. At sa harap ng hari ay minanyak ni Meliodas si Elizabeth. Dumating si Dreyfus at sinabi ni Gil na patay na si Hendrickson. Sinabi ni Margaret na nakita niyang magkasabuhat sila ni Hendrickson sa pagpatay kay Zaratros. Subalit nakita sila ni Vivian at nilagyan sila ng mga sumpa upang sumunod sila sa mga utos. Ngunit ngayon ay naglaho na ang mga sumpa nila dahil kay Meliodas. Napaluhod si Dreyfus at nagsisi. Inamin din niyang nais nilang gamitin ng Holy War para patayin ang 7 deadly sins at walang makaalam sa katotohanan. Galit na galit si Vivian ngunit nabuhay pa pala si Hendrickson. Ang nais niya lang daw ay ang maging proud si Griamore sa kanya bilang ama. Giit ni Elizabeth na buhay pa si Griamore kaya napaiyak na lang ito. Saka pinag-utos ng hari na tanggal na siya sa titulong Grandmaster at maghintay ng parusa sa dungeon subalit masama na ang kalagayan ng hari kaya tinignan ni Merlin at sinabing kailangan niya itong dalhin sa Camelot. Pinagkatiwala naman ito ni Elizabeth saka nang hingi ng tulong si Arthur pero marami pa daw gagawin si Meliodas. Tinanong din ng captain kung magbabalik na sa scene si Merlin pero umalis na ang tatlo. Tuluyan ng gumuho ang palasyo at niligtas nila ang mga prinsesa saka nawala daw si Dreyfus. Pinag-utos ni Hendrickson na mabuhay ang mga Demon Blood kaya nagsimulang atakihin ng Demon Blood ang 3rd generation Holy Knights at naging demon si Jericho na pinigilan ni Diane. Sinuntok ito ng captain at sinabing kagagawa ni Hendrickson ang nangyayari dahil lahat ng 3rd generation ay nagiging mga demon. Sumugod ang demon na pinigilan ng giant. Saka nagpakita si Hendrickson na nagbalik sa kabataan dahil sa Demon Blood at hinihingi nito si Elizabeth. Tinutukan siya ni King ng mga patalim ngunit pinatalsik si King ni Helbram na muling binuhay ni Hendrickson. Dahil hindi nabubulok ang katawan ng fairies ay naging kalakal daw ang katawan ni Helbram sa black market ng 200 years kaya nabili niya ito at binigyan ng buhay
buhay gamit ang Druid spell, Enslavement of the Dead, subalit 2 beses lang ito pwedeng ma-revive. Naawa si King sa sinapit ng kaibigan sa kasinuwag siya nito, at pinatalsik ng kalaban si Hauser na sinuntok pa ng demon. Sumugod sila Meliodas pero nahuli ni Vivian ang dalawa at sinabing gusto niya si Gil. Ngunit parehong tinusok ni Hendrickson sila Gil at Meliodas kaya naiyak si Vivian. Saka naghanda itong tapusin si Meliodas ngunit nagpas siyang sumama si Elizabeth upang hindi na sila patayin. Kaya naglabas na ng pakpak ang villain at umalis. Na siya namang pagdating ni Ban subalit si Meliodas ang inatake nito. Sinuntok siya ng bida upang mabawi ang naputol na braso saka ikinabit niya muli gamit ang demon powers. Samantala nagdesisyon si Elizabeth na magpakamatay para hindi siya magamit upang mabuhay ang mga demon. Saka dumating si Dreyfus para pigilan si Hendrickson. Tinanong ni Ban kung isang demon ba si Meliodas. Sumugod si Ban at umatake, at patuloy silang naglaban sa ere ng captain hanggang mapatalsik ito. Saka nagpatuloy sila sa labanan sa lupa at tinamaan sa katawan ng captain. Na muling sumugod ngunit tinamaan muli sa mukha. Nagagalit na si Hawk ngunit gagawin daw siyang inihaw na baboy ni Ban kaya napaiyak ito. Giit ni Ban na pag pinatay niya daw si Meliodas ay mabubuhay si Elaine, sabi ng goddess sa trumpet. Kaya pumayag na ang bida na patayin siya nito. Nang magising si Gustav ay nawasak na ang buong paligid. Samantala nasuntok ng demon si Diane at muntik na si Hauser. Pinipigilan ni Gother na mag-transform si Gila. Masaya daw ang bida na ibigay ang buhay para mabuhay ang kasintahan ni Ban. Subalit nang papatayin na siya ay inatake niya ang kaibigan. Giit ni Meliodas na kailangan niya pa kasing iligtas si Elizabeth. Nagagalit si Hawk dahil naniwala si Ban sa nakausap nitong sungay. Pero handa daw isakripisyo ni Ban si Meliodas para mabuhay lang si Elaine. Giit ni Meliodas na gawin daw muna nito ang trabaho bilang miyembro ng Sins at pagkatapos ay saka na lang sila magtuos. Nanghina ang captain pero pinag-utos pa nito kay Hawk na dalhin siya kay Elizabeth. Kinuha ni Ban si Gil at inihagis patungo kay Diane. Saka ginamit niya ang nakuhang recovery bead para gumaling ang dalawa. Patuloy sa pag-atake si Hellbram kay King. Saka binato ito ni Ban upang ipaalala na dapat niyang patayin ito dahil maging si Hellbram ay nagmamakaawang tapusin na siya ni King. Narinig ni Jericho ang boses ng kapatid na si Gustav. Subalit pinatay ito ng demon na hindi matanggap ni Jericho. Samantala naglaban na rin ang dalawang Grandmaster at umatake ng liwanag si Dreyfus subalit tumakas si Hendrickson at gumamit ng asido. Kaso nabutas pa rin siya ni Dreyfus dahil hindi ito naapektuhan ng lason. Muling nag-regenerate ang kalaban dahil sa demon blood. Kaya umatake si Dreyfus ng mas malakas na spell na kinalaban ni Hendrickson ng demon spell at nagliwanag ang paligid. Napinsala si Elizabeth sa pagsabog na ikinabahala ni Dreyfus. Saka inatake niya ang kalaban subalit naputol ang kanyang espada. Muntik nang makain ng demon si Gustav na iniligtas ni Gil. Nais nang magpapatay ni Jericho pero ayaw ni Diane. Dahil rin sa pagmamakaawa ni Hellbram ay napilitan si Harley Quinn na gamitin ang sunflower form ng sacred treasure niya at tuluyang pinatay si Hellbram. Inatake na rin ni Ban si Jericho kaya naglaho ang demon at iniligtas niya ang dalaga saka tiniris ang tunay na anyo ng demon. Kinuha ni King ang helmet ni Hellbram nang dumating ang isang demon na inatake ni Gila. Nagpatuloy sila sa pagtapos sa mga 3rd generation Holy Knight na naging mga demon. At ang Roars of Dawn group nila Slater ay tumulong din. Sinusuntok ni Dreyfus ang villain ngunit wala na siyang lakas kaya tinunaw na lang siya ng kaibigan. Saka dumating sila Hawk at nagalit si Meliodas nang makita si Elizabeth. Sa isang iglap ay nakuha nito ang prinsesa at binigay kay Hawk para tumakas saka pinutol ang kamay nito at sinipa ngunit muntik na rin ang bida na tinuhad ang mukha nito. Habang nakikipaglaban nito ay gumamit ng spell ang kamay na naputol at hinabol sila Hawk pero iniligtas sila ng Gideon ni Diane. Sinuntok ng Chastifol ang villain ng napakalakas at iniligtas ni Ban ang captain. Kaya magtutulong ang 5 kasapi ng Sins para patayin si Hendrickson. Maging ang mga Holy Knight ay nais na rin siyang patayin kaya nabaliw ito at muling kumabit ang kanyang kamay pero hiniwa agad ng bida na muling bumalik kaya ang katawan nito ang hiniwa na muli lang din nabuo. Pinagtutusok siya ni King ngunit tumalsik ang mga patalim. Saka umatake si Diane ng kanyang double hammer technique upang hindi makaalis at sumugod ang captain upang tapusin ito. Tumalsik ang kalaban at napatalsik din ito si Ban. Ngunit doon ay nakita niya ang bangkay ng demon. Nakailag si Gother sa mga atake saka hindi ito tinigilan ni Ban para sabihin kung saan nahanap ang demon hanggang tumalsik at nakita nila ang tinatago niyang demon. Tinusok sila ni Hendrickson at ang tinamaan lang nito ay si Ban. Subalit sumugod pa rin ang undead at saka kinarate ang ulo nito na sa lakas ay nahulog sa ilalim ng lupa. Saka winasak niya ang ulo ng demon at nalaman na may kuweba sa ilalim kaya tumalon sila. Gumamit ng ilaw si King at nakita ang dugo ng kalaban kaya sinundan ito at nalaman nilang malawak ang tunnel. Nakita nila si Hendrickson na nagpasalamat kay Ban dahil sa bangkay ng Red Demon. Ngunit ang Grey Demon na nasa likod ay matapang daw ang dugo kaya mahirap makuha ang kapangyarihan subalit ngayon ay inilagay niya na ang dugo nito sa kanya dahil alam niyang makakaya niya na ito. Nagsimulang mag-react ang katawan nito pero naging compatible nga ang dugo sa kanya.
Sumugod naman si Ban ngunit sa isang iglap ay winasak siya nito dahil tuluyan na itong naging demonyo. Sa labas ay naghihintay lang ang mga Holy Knight na ngayon ay nalaman ng ang 7 Deadly Sins pala ang kakampi nila. Nagkaroon ng pagyanig at tumalsik ang grupo ng Sins dahil sa bagong kapangyarihan ni Hendrickson na tuluyang naging demonyo. Sumugod ang bida at tinusok ito pero sinapok lang siya at si Gother ay natanggal ang ulo. Saka nagpalabas ito ng Dark Snow na pumapatay sa lahat ng malagyan nito. Ang dalawa ay tinanggal niya ang mga ulo. Pinatigil ni Slater ang villain at pinatalsik saka hiniwan ni Simon. Saka umatake din si Gustav ng dalawang ice spell nito. Umatake na rin ang iba pang mga Holy Knight at sumabog ito dahil sa lakas ng kapangyarihan. Subalit hindi nasaktan ng demon pero nagpatuloy pa rin sa pag-atake ang mga Holy Knight pero sa isang iglap ay hiniwa sila ni Hendrickson at napinsala din si Gil Thunder kaya inatake ito ni Diane at aatake din si King ngunit naglabas ng malaking spell ang demon patungo sa kanila at pinrotektahan naman ng ating bida ang prinsesa. Pinutol pa nito si Ban at nakitang bagsak ang lahat maliban kay Meliodas na kalaunan ay natumba rin. Saka naghanda ng napakatinding spell ang villain patungo sa ating bida. Nais itong pigilan ni Hawk sa paniniwalang malakas siya kaya direkta itong tumama at nagliwanag ang buong paligid. Pagkatapos nito ay namatay na si Hawk na ikinalungkot ng prinsesa at ikinagalit ni Ban. Biglang napatras si Hendrickson dahil sa liwanag saka naalala ni Margaret na nangyari na ito dati dahil kapag may nasasaktan sa kanila ay gumagaling sila dahil kay Elizabeth. Sa malayo ay nakita ni Veronica ang kapangyarihan ng kapatid. Nagliwanag si Elizabeth dahil nabuksan na nito ang kapangyarihan ng goddess. Nagtataka ang prinsesa kung bakit naging masama ang noon ay napakabuting Hendrickson. Aatake na naman ng demon ng mas matindi ngunit mas nagliwanag ang prinsesa upang kalabanin ang kasamaan at naaagnas ang katawan ng demon. Saka nagkaroon ng mga halaman sa paligid at naginhawaan ang lahat ng mga tao na napinsala sa labanan. Dahil dito ay nakabawi ng lakas ang mga mandirigma pero hindi rin alam ni Elizabeth ang nangyari subalit hindi nabuhay ang mga namatay na. Kinuha ni Margaret ang kapatid at pipigilan ng mga Holy Knight ang demon. Nanginginig si Gil pero nang sumugod ito ay pinatalsik ng bida sa malayo saka sinikmuraan at natumba dahil hanggat nandito ang grupo ng Sins ay di sila dapat sumuko. Sinuntok ito ng bida at pinalo ni Diane pero sumugod muli kaya tinusok ni King. Subalit parang hindi ito nasaktan. Akala nila ay patay na si Gother ngunit nilagay nito ang sariling ulo saka binigyan silang lahat ng instruction ng strategy. Tinanggal ng bida ang magic power niya saka siya nakipaglaban kay Hendrickson. Saka umatake si Gil patungo sa kanila. Umatake ng gravity at ng tornado ang mga kasama pero natanggal lang ito ng demon at papatayin sila kaya pinigilan ni Meliodas saka pinasabog sila ni Gila. Hindi makatama ang bida saka pinatalsik siya nito pero ngumiti pa rin. Gumamit ng Dark Nebula ang demon subalit nasikmuraan pa rin siya ni Meliodas at sinakal saka inatake ni Diane ng mga bato at inatake din ni King ng Sunflower ngunit ang captain lang ang napipinsala. Sumugod si Ban at si Meliodas ang inatake niya. Saka ito naghanda ng revenge counter na siyang dahilan kaya niya tinanggap ang atake ng mga kasama pero kailangan ng masusing pag-iingat sabi ni Gother. Tumakas si Hendrickson subalit kinulong siya ni Griamore na winasak lang nito pero nandyan na ang ating bida. Saka umatake ang bida ng revenge counter na direktang tumama sa katawan ng demon upang maglaho ito saka nahulog na rin ang bida. Napinuntahan ng prinsesa saka nandoon na rin ang hari dahil napagaling na din ito ni Merlin kahit ginawa niyang test subject sa bagong natutunang spell. Nagbigay galang ang mga Holy Knight at nais makatanggap ng parusa. Subalit nais lang ng hari na magtulong-tulong silang maisaayos ang kaharian. Nagpasalamat din ito ng taimtim sa 7 Deadly Sins. At malungkot ang lahat dahil sa pagkamatay ni Hawk na siyang naging bayani kaya nakaligtas ang captain at nanalo sila sa demon. Subalit kalaunan ay naglaho ang kulay itim nito sa katawan at naging maliit na baboy na ikinatuwa ng lahat saka sinubsob si Meliodas sa siopaw at gumaling ang mga sugat at muling nagyakap ang dalawa. At dumating din si Veronica na inakala nilang namatay. Giit ni Merlin na hindi niya makita ang Coffin of Eternal Darkness saka nung matalo si Hendrickson ay may nakitang tumatakas na itim na ibon. Nagsimula kagad ang pagsasaayos ng kapital. Nag-iisip si King kung paano mapapalapit kay Diane nang makita niyang maliit ito dahil kay Merlin. Pero dahil sa hiya ay hindi ito nagawang ayain ng date ni King. Mabuti na lang ay siya ang niyaya ni Diane. Nawala na ang powers ni Jericho at nagkakagusto pa siya kay Ban. Samantala si Gila ay masaya na bilang kasintahan ni Gother. Patuloy sa pagkain si Hawk ng masarap na luto ni Ban. Bumisita si Gil at humingi ng tawad sa pagsipa noon kay Hawk. Saka nag-inuman sila ng ating bida nang sinabi ni Gil na balak niyang puntahan ang mga nasaktan niya para humingi ng tawad. Nagpaputok ng mga fireworks bilang tanda ng pag-asa ng mga mamamayan ng Leones Kingdom. Saka nagtukaan sila
Margaret at Gil dahil matagal silang nagtiis sa pamamalakad nila Hendrickson. Nagbigay galang si Griamore sa libingan ng amang si Dreyfus, at naging masaya ang lahat dahil sa tagumpay nilang mabawi ang kaharian. Kinabukasan ay sinabi ng hari na patungo sila Meliodas sa Camelot at pinigilan na umalis si Elizabeth. Pero pinuntahan sila ng Mama Bor at niyaya siyang sumama dahil hindi pa nahahanap ang huling miyembro kaya tumalon ng prinsesa upang makasama sa panibagong adventure ng scenes. Subalit umalis si Ban dahil may nais daw itong puntahan. At habang nasa biyahe ay nais malaman ng bida kay Merlin kung anong nangyari 10 years ago. At sa palasyo ay nakita nila Gil ang kaparehong tatak na lumabas sa mukha nila Hendrickson at Meliodas. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.